summer fall camping. Back here, tour tayo. Oh, and we are now going someplace. Oh, let's go. Oh, ngayon po ay sobrang grabing snow. Na-drop off namin yung mga bata sa Scouts. May camping ang mga bata ngayon sa Scouts. Sobrang grabing snow po ngayon. Snowstorm. Hindi pa siya ganun kalala kanina, pero ngayon lumala na siya ng todo-todo. Thanks, Moshi. You knock off your boots. Oh. Nung hinatid po namin, may weather warning ngayon. Pero ang sabi, alas 11 pa talaga siya magsisimula na lalala siya ng malalang malala. Pero nag-uumpisa na siya kanina. Grabe! We're gonna go straight home. Wow, that was a lot of snow that just came down. It wasn't just started dumping down in one moment we got here, right? Yeah. Nung pumasok po kami doon sa thrift store, hindi pa ganito kalala. Ngayon, matindi na. Ayan, kung inyo pong makikita. So, si Mushi pumasok doon sa store. Grabe. So, makwento ko lang po yung sitwasyon. Kanina, nung nag-e-edit ako, ang ini-edit kong vlog, yung katapusan mismo ng end ng January. At February 6 po ngayon. Tapos, nagpapala ako ng snow. Sabi ko sa vlog, kasi nag-voice over din ako, na habang nagpapala ako ng snow sa vlog na yon, ay nung mga oras na yon, kailangan ko ring magpala ng snow. At may yellow warning sa weather report ngayon. High winds. Pero hindi nabanggit yung matinding ganitong snowstorm na ang bilis niya mag-accumulate talaga ng snow. Grabe. Nag-snow na siya kanina. Ang dami niya. Tapos medyo nag-light snow. Tapos ngayon matinding snow. Ang problema sa snow, ang problema kapag nag-i-snow ng ganito, yung bumababa talaga, yung ganito na nag-i-snow, kasi malakas na hangin, nagkakaroon ng tinatawag na snow drift. Pag may snow drift, lalong tumataas yung snow, lalong dumadami kasi nililipad siya kung saan-saan. Kaya pagkapala mo ng snow, yung ilalagay mo sa snowbank, ayan tulad ng nakita nyo pong bundok ng snowbank, yan. Yung pinala mong area, magkaka-snow agad-agad kasi yung pinala mo, umuusog din siya. Kaya ayan ang sitwasyon ngayon. At yung mga bata, sobrang excited kanina. At next week, actually, so ngayong Biyernes may camping sila no, sa Scouts, pero overnight lang yon. Pero next week, 3 days. So, 2 araw sila matutulog doon. Friday, Saturday, tapos Sunday, uuwi na sila. Yun ang sunod-sunod yung camping ng mga bata. Si Lincoln, hindi na makapaghintay sa March break. Excited na siya. Sa Pilipinas, hindi ko alam. Sa mga nakatira po sa Pilipinas, comment down below, meron bang March break? Kasi dito, sa lahat, sa elementary, sa high school, lahat, mayroong March break. Fish, pepperoni, and cheese and sticks. Once you do that,
can talk. Blah, blah, blah. At habang pinapanood po natin yung pagbagsak ng snow, ay may ikukwento ako. So, 2 swimming na ng mga bata ang na-miss nila kasi walang maparkingan. Yung mga tao nagdo-double parking. Halimbawa po itong kotse na to. Meron sa unahan niya. Sa gitna nun, may magpa-park. So, ganun siya kalala. Wala na siyang maparkingan. Kasi, ayan, makikita niyo po, di ba, may bundok. Ayan, ang bundok na yan. Ipapakita pa ako sa inyo. Dahan-dahan para hindi malikot ang camera. Ayan. Yung isa na yan, bundok. Sobrang taas. So, ganyan po dito sa Canada. Lumiliit ang parking lot kapag ka winter. Kasi yung snow ay nag-accumulate ng maraming space. So, hindi lang tong 2 bundok ng snow ang napakita ko dito sa parking lot. Doon sa kanina sa area kung nasaan kami, may mas malaki pang bundok doon. So, yung pinagsiswimmingan ng mga bata, tumawag ako kanina, kinausap ko yung tawag doon, basta yung nagmamanage nung organizer. Tapos sabi niya, i-refund niya yung 2 beses na hindi nakapunta yung 2 bata dahil nga walang mapagparkingan. Tapos, kinausap kami ng supervisor kung anong gusto naming mangyari kasi may natitira pang, how many months is still there for swimming? Is it so almost 2 months? I'd have to look it up, but I think it's a month and a half. A month and a half. So, We yeah. didn't get to the halfway point. Yeah. So, almost 2 months pa po yung swimming ng mga bata. Tinanong kami ng supervisor kung gusto na lang naming ibayaran lahat, i-refund na lang lahat-lahat. Kasi hanggang March mag-i-snow pa rin eh. Ang sitwasyon, wala pa rin mapapag-parkingan. Kasi talaga, ang liit lang ng parking lot nila. Bali nagsishare yung community center at yung eskwelahan ng parking lot. Hindi talaga kami dito nagsuswimming. Sa ibang lugar kami nagsuswimming. Hindi sa region na to, sa ibang region. Kasi ang tirahan namin border. Pinaka-border talaga siya ng 2 region. Yung region na pinupuntahan namin, ang ganda ang laki ng lugar. Yung parking lot ang laki rin, may arena, mayroong hockey rink nga doon eh, may hockey rink. Maganda siyang lugar at ang parking lot niya ay sobrang laki. Etong region namin, may pinatupad na kineme na uunahin nila yung mga taong nakatira dito. Kaya pero mas yung pinupuntahan namin, mas magandang region, mas maunlad. What is it? Oh no, may muntik ng aksidenteng mangyari na tinuturo si Mushi kasi parehas na tao nag-back out. Ayan, sabay na naman sila nagba-back out. Yan yung 2 tao. Okay, mabalik po tayo sa kwento. Yung itong region namin, nagpatupad sila ng unahin daw nila yung mga nakatira dito. Ang katunayan, yung mga nakatira doon sa region na kung saan nagsuswimming yung 2 bata ay hindi nagpupunta dito kasi mas maunlad yung region nila. Kaya ngayon, yung region na pinagsuswimingan ng mga bata ay dahil ginawa to ng region namin, naunahin daw nila yung mga nandito sa region namin. Nagpatupad din sila ng ganong patakaran. Naiintindihan ko naman, unahin mo yung taga-region mo, di ba? Pero wala namang gustong ay hindi naman sa wala. Ang unlad nung isang region na yun. Wala namang gustong kasi mas city talaga yung region na yun eh. Napupuntahan namin siya, tulad nga po ng nabanggit ko kasi nakatira kami sa pinaka parang gitna na ng border. Ganon. Actually, yung tinitira naming region, dulong-dulo na kami. Kaya pag nag-drive kami, nakikita nyo may makikita kayong mga puro taniman. Kasi dulong-dulo na talaga kami. Pero, ganun pa man, mas mahal ang lupa
kung saan kami nakatira kasi dulo siya pero lagusan siya ng 401, ang main highway ng ang main highway ng You Ontario. say it's like NLEX. Yeah, yun parang NLEX. So, kung doon ka nakatira, mas mahal ang lupa kasi yung mga nagtatrabaho sa Toronto, pwede nilang daanan yun, yung mga, basta, alam niyo na po yan, major highway. Pag konting kembot lang, nasa major highway na talaga kami. At yun, parang parang, ang ganap ngayon, parang, ang tawag dito? Yeah, I'm gonna go now. Okay, parang YouTube live. Yung ganyan sa YouTube live, habang nakatutok yung camera mo, nagkukwento ka. So yun, kung saan dati nagsiswimming yung mga bata pa lang talaga sila, doon na sila natuto mag-swimming. Hanggang sa, dito na nga sila nag-swimming sa region namin. Yun. Ganun talaga ang mga pangyayari. Ilang taon nag-swimming doon yung mga bata, kahit kailan hindi kami nagkaroon ng problema sa parking lot. Kasi napakalaki niya talaga eh. Sobrang laki ng area na yun. At saka marami kang, pag after swimming, marami kang mapupuntahan doon. Ang dami niyang katabing mga lugar na maaari mong mapuntahan. Grabe yung hampas ng i-zoom natin. Ayan. Yung hampas ng hangin. At pagkatapos nito ay uuwi na po kami ni Mushi at manonood kami ng ano pa ba? Syempre, K-drama. Ang kasalukuyan naming pinapanood na K-drama, pro bono. Hindi siya nakakakilig. Gusto ko yung mga nakakakilig pero interesting siya kasi may halo siyang comedy talaga. Actually, comedy siya. Naghahawak sila ng mga case. Mga lawyer sila. Very light yung story niya. Sabi ng ate ko panoorin yung kalimutan ko na yung title. Pag naalala ko po yung title habang ini-edit ko, ilagay ko dito para sa mga mahilig manood ng K-drama, pwede niya rin panoorin. Ang istorya ng ang nire-recommenda ng ate ko, ay panoorin niyo po yung hangin, no? Ang iba talaga yung hampas, Ang song na ate kong panoorin ko yung yung manager na in love siya sa parang yung artista na in love siya sa manager niya, yung manager na in love dun sa artistang hawak niya, ganon. Yun. Laging tinatanong na ate ko, sinimulan mo na ba panoorin? Kasi trailer pa lang nakakakilig na. Pag natapos namin ni Mushi itong pro bono, actually, yung Bon Appetit, gustong panoorin ni Mushi. Hindi ko na siya mahintay, pinanood ko siya. Ang ganda niya. Sabi ko kay Mushi, kahit pag gusto mong panoorin yung Bon Appetit, pag gusto mong panoorin, uulitin ko para sa'yo kasi maganda siya kahit ulitin siya, nakakakilig. Ang sarap kasi manood yan ang mga gusto ko sa K-drama. Yung simpleng-simple lang, yung walang matinding halikan, walang mga eksena sa kama na rumorolyo. Iba-iba po tayo ng gusto, di ba? Sa mga K-drama, sobrang nag-holding hands lang. Grabe, parang, ano ba yan? Yung sobrang kinikilig na yung buto mo na gusto mong i-replay. Nag-holding hands lang yun, Yan ang mga, tapos pag nag-kiss sila, mga smack lang. Yung nagdikit lang talaga yung labi. Yung mga ganon. Pag yung mga sa mga western na series, ay nako po, gumulong-gulong na sa higaan, pero sa mga K-drama ibang-iba talaga. Simpleng-simple lang talaga ang mga ganap, pero kikiligin ka, nagyakapan lang talaga. Kinikilig ka na sagad hanggang buto. Yung mga ganon. Ang galing nila talaga gumawa ang mga Korean, para sa akin, ang galing nila talaga gumawa ng mga K-drama na sobrang light lang. Alam mo yun, yung after mong manood, may effect na, ay kilig, yung ganun. May kilig factor after.
saan magpa-park tong si kuya. Si Cookie nga po pala, iniwan namin sa bahay. So si Cookie sa tingin ko, parang nasasanay na siya na maiwan lang sa bahay. Hindi na siya umiiyak. Ang ginagawa ko po, kapag kaiwan namin si Cookie sa bahay, meron siyang yung fox, yung parang kuweba niya. Binili namin sa Walmart. May vlog po ako nun. Pag iniiwan namin siya, so lalabas na lahat. Pag nakalabas na lahat, ako may iwan. Tapos sasabihin ko sa kanya, stay. Tapos napakita ko sa kanya na naglagay ako ng treat sa loob ni Fox. Tapos yung si Google sa baba, papatugtugin ko siya ng ocean wave sounds. Tapos i-on ko naman yung TV sa taas. Iwan ko lang siya na may nagpi-play na mga animal documentary. Nanonood pala si Cookie ng animal documentary. Yung ganon. Para hindi maisip ni Cookie na nag-iisa siya. Sa tingin ko nasasanay na talaga si Cookie kasi minsan, dati pag aalis kami, pag nakikita ni Cookie na nagbibihis na kaming lahat, taranta na si Cookie talaga. Sobra na ang pagkataranta niya. Kinakamot-kamot niya kami, tas kinukuha niya yung laruan niya, nagpapalaro siya ng fetch. Ganun yung gusto mangyari ni Cookie. Talagang pag nakita mo siya talaga, kaya hindi namin siya maiwan. Pag sinama naman namin si Cookie, ang nangyayari, maiiwan ako sa sasakyan kasi hindi naman siya pwedeng iiwan dito unless kapag yung perfect yung weather, yung hindi siya sobrang init, hindi siya sobrang lamig, perfect na perfect lang talaga yung ganon. Pero yung ganito kalamig, ang lamig nito kaya maiiwan ako sa sasakyan. Pero yun, parang nasasanay na si Cookie. Tulad niyon, nung nakaraan pag alis namin, nakahiga lang siya, hindi niya na kami kinakamot o hindi na siya kumukuha ng laruan na parang sinasabi niya na laro tayo, ganon. Hindi na ganon. Nakahiga lang siya. Tapos nung yung duffel bag ng dalawa niyang kuya nasa tabi ng pinto, lumapit lang siya sa akin para magpakamot. Kinamot-kamot ko lang siya. Tapos lumabas na lahat. Ang sabi ko kay Cookie, stay. Yun. Tapos umupo lang siya. Tapos nilagay ko yung treat niya doon sa fox, yung parang kuweba niya na higaan. Tapos pumasok siya doon. Yun. So eventually parang nasanay na si Cookie. Pero pag alam ni Cookie na magpapala ako ng snow, kinakamot niya yung pinto kasi siguro nakikita niya ako, naamoy niya ako, naririnig niya ako, nasa labas lang ako. Yung siguro iniisip niya, bakit ikaw nandiyan ka sa labas, ako nandito sa loob. Parang magkaiba yung Cookie kay Cookie, parang magkaiba yung pag nasa kotse ako at umalis kami, okay na sa kanya. Pero pag nasa labas ako at nagpapala ng snow, parang dapat kasama siya. Ganon. Pagka ganitong pagkalamig-lamig, parang naiisip mo, no, sana may lugawan. Sa Pilipinas, ang init ng panahon, pero daming lugawan. Nung high school kami, ang naming mag-friendship, pagtapos ng class, maglulugaw. Yun. Kami naman ni nanay, lagi rin kaming naglulugaw. Ukay-ukay, tapos maglulugaw. Nagtipid talaga si nanay para makapag-save up ng money. Para makapagpatayo ng bahay. At yun nga, sa sipag ng tatay ko, at sa pag-iipon ni nanay, ay nakapagpagawa ng makabili ng lupa, nakapagpagawa ng bahay. Yun. Kumbaga, di ba sa mag-asawa, tulungan. Yun yung nakita ko sa, kahit napalo ako ng todo-todo, yun ang nakita ko sa nanay ko, na kinamulatan ko. Kinamulatan. Tama yata yung Tagalog ko. That's how I grew up. I saw it. Si nanay, tumutulong siya kay tatay in a way na
iniipon niya yung talagang pinaghihirapan ni tatay, iniipon niya. Hindi ko nakita. Kumbaga, di ba ganito, pag ang asawa mo nasa abroad, hindi naman malalaman ng asawa mo kung saan mo dinadala yung pera, di ba? Hindi niya naman nakikita, pwede mo naman, lalo na nung nung panahon pa ni nanay, wala namang Facebook, di ba? Ang cellphone nga nun, wala namang WhatsApp, di ba? Wala namang Messenger, wala namang WhatsApp. Kumbaga, kung ano lang yung sinabi mo sa asawa mo, pangahawakan lang nila yung sinabi mo, di ba? So, yun. Nag-ipon talaga yung pinaghirapan ni tatay, inipon talaga ni nanay. Hindi siya isabihin mong kakain tayo sa labas, sa ganito, sa ganyan. Hindi. Ukay-ukay, yun ang pinamulat sa amin ni nanay. Ukay-ukay. Tapos kain kami sa lugawan. Titipid din kami noon, lalo na nung nagumpisa si nanay na naghulog na talaga sa lupa. Naalala ko noon ang laging pinapabili noon ni nanay para matipid yung sopas, lalagyan ng konting repolyo. Ay, grabe ang lakas ng hangin. Ako mag-aalim puyo, sus ko po. At share ko din po sa inyo yung iba pang mga nakakatipid kami nun sa ulam. Si Manong nagtitinda siya. Laking pasasalamat ko rin kay Manong kasi kada hapon si Manong dumadating doon. May mga tinda ng mga gulay na nakasupot. Mga 15 pesos yung mga pangpakbet, 15 pesos na pang chapsuy, yung mga ganon. Yun, sa ganon din nakakatipid si nanay. Tapos nag-uulam din kami noon, saging tsaka alamang. Yun. So, yung mga ganun ang mga inuulam namin. Tapos naalala ko pa noon, si nanay, yung mga reta-retasong mga pinagtahian ni tita, nakabuo si nanay noon ng blanket sa pamamagitan lang ng literal talaga, yung mga ganito lang kaliit na retaso. Ito yung sa ano ko. Yan, yung mga ganyan lang na ay, dry na dry pala yung kamay ko. Kahit anong lotion. Pagka ganito talagang panahon, napakalakas mag-dry. May humidifier na nga sa bahay, pero sobrang dry pa rin. Anyways, yun ang sitwasyon. Ganon. Ay, ito na si Mushi. There's like no Teslas, and like it's going to be hybrid. It's not going to be a direct drive. Yeah. It's going to be a little motor, like a little dinky thing, and it's going to run. It's going to provide power Yeah. to the electric motors. Because it's ridiculous. You have to sit there for how long to charge your vehicle? Nasa bahay na kami. At si Cookie ay tuwang-tuwa. Tignan natin anong inaamoy ni Pussy. Anong inaamoy ni Cookie? Yung pizza. Yum! Happy na si Cookie. Nasa bahay na ang kanyang daddy. So, ganito po kapag galing sa labas, yung ibang snow galing sa boots mo ay makakasama mo. Meron talaga kaming yung para sa boots. Kaso, yung tray para sa boots. Kaso, hindi na, yung tubig nakastay lang siya. Hindi katulad nito, pwede kong isampay. Ay, hello! Hello, Cookie! Hello, Cookie! Sabi ni Cookie, bakit niyo ko iniwan? Bakit niyo ko iniwan? Yan na, binuhat na siya ng kanyang daddy. Binuhat na ng daddy, oh. Naku. Minasahe na siya ng kanyang daddy. Ay, naku. Hindi nila dilaon ng kanyang daddy. 1 oras lang kaming nawala, Cookie. 1 hour lang naman. But to her, it's forever. 3 days. Wala kasing sense of... dog years, right? Yeah. Look at her. That's why they sleep all the time, because they wake up, sleep, and that's days for them. Yeah. Aww. Oh, picture of the 3 of us. Yay!
Chewy Cookie. 1 hour lang naman nawala, Cookie. 1 hour lang nawala. Nood tayo ng movie. Nood tayo ng movie, ha? Cookie? Oh, nanood tayo ng movie. Cookie! Cookie, we're gonna watch a movie. You can eat pizza crust. It's safe for you. Huh? Yan, kamot-kamote na si Cookie. Oh. Maraming salamat po sa panonood. At I'll see you on my next vlog. Have a lovely day, everyone. At mapagpalang araw po sa atin.